Meron tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Itong Commission on Elections nilinaw na ang mga itong proklamasyon ho ng Gabriela Party List ay hiwalay sa isu ng kanselasyon ng Duterte Youth Party List. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Nakatakdang iproklama ng Commission on Elections ang Gabriela Women's Party bilang ika-64 na kinatawan sa House of Representatives. Nilinaw ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, ito ay hiwalay na usapin sa pagkakansela ng registration ng Duterte Youth. Paliwanag ni Garcia, batay sa Omnibus Election Code, maaaring iproklama ang ika-64 na pwesto at ang 3 posibleng bakanting pwesto mula sa Duterte Youth. Gayunman, hindi pa pinalang desisyon dahil magiging epektibo lamang ang pagkakansela ng Duterte Youth matapos ang 30 araw mula sa promulgation. Maliban na lang kung pipigilan ito ng Korte Suprema. Kaugnay nito, inanunsyo rin ni Garcia na napirmahan niya na ang Certificate of Proclamation ni Gabriela Party List Representative Sara Elago at inaasahan ang kanyang formal na proklamasyon sa darating na Miyerkules. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kanina lamang ay pinirmahan ko ang Certificate of Proclamation at ito ay kasalukuyang iniikot sa mga miyembro ng komisyon upang hopefully by Wednesday mailabas na namin yan upang opisyal na nating maibigay yung Certificate of Proclamation ng naturang party list, ng Gabriela Party List at syempre yung certification kay dating Congresswoman Elago dahil siya yung #1 nominee ng naturang party list base sa 2025 submission nila ng list of nominees dito sa Commission on Election. Sa mga nangyayari kasi nitong kahit nitong sa BH party list nung sinuspend namin yung proclamation at pagkatapos binigay namin yung proclamation document, hindi na po nagkaroon ng mga formalities. Inabot na lang namin yung Certificate of Proclamation. Pero titingnan natin kung sa darating ng Miyerkules baka pwede kami na nakapag-hold ng isang ceremony. Matatandaang noong Agosto 29, tinatigan ng COMELEC Anbang ang pasya ng 2nd Division na kanselahin ang registration ng Duterte Youth dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Dagdag pa ni Garcia, ang proklamasyon ay alinsunod sa desisyon ng COMELEC na taasan mula 63 tungo sa 64 ang bilang ng party list seats upang matiyak ang 20% sa mga miyembro ng Kamara ay mula sa party list sector, gaya ng itinadhana ng Constitution at Republic Act 7941. Samantala, bagaman malungkot na tinanggap ni Elago ang naging pronouncement ng poll body para sa Gabriela's Women's Party, tinawag niya itong long overdue na dahil nagsimula na ang ilang mahalagang usapin sa Kamara. Ayon sa kanya, mahalagang makaupo na sila at makahabol sa mga budget deliberations at realignment sa House of Representatives. Dagdag pa niya, nakahanda na rin silang maghain ng mga panukalang batas na nakatuon sa kapakanan ng kababaihan at iba pang kabilang sa mga vulnerable sector. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging kasagutan ni Gabriela Representative Sara Elago sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Wini-welcome ng Gabriela Women's Party ang magandang balita na ang 64th seat ay mapupunta sa Gabriela Women's Party. Sa totoo lang, sa tingin namin, long overdue na ito. Halos 3 months na yung nakalipas. Kaya nananawagan po kami dahil yun pa lang naman ay pronouncement pero wala pang official proclamation na iproklama na ang Gabriela Women's Party para makalahok tayo sa critical period na ito sa Congress na nagsimula na ang budget deliberations at mahabol din natin makapag-participate tayo sa mga hearings laban sa korupsyon. At yung realignment, di ba? Huwag na natin pondohan yung mga flood control projects at yung ibang mga big ticket projects na very prone to corruption. Ang pondohan po natin ay serbisyong panlipunan, edukasyon, kalusugan. At sa bahagi ng Gabriela, excited na po kami na ma-file ang ating mga bills, lalo-lalo na yung pagpapalakas ng boses ng kababaihan, sa anti-violence against women and their children, anti-rape, divorce bill, SOGIA Equality Bill. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.